Grabe ha. Nanggigigil, nagagalit, nadidismaya at asahan natin na lalo pa silang magwawala. Yung mga vlogger at mga anchor ng SMNI na wala ng prangkisa at sinuspindi ng pamahalaan dahil nga sa kanilang mga ginagawa na di umano ay puro fake news. Yan ang dahilan kung bakit sila sinuspindi at natanggal ang prangkisa sa magitan po ng mga kongresista. Ito ay kaugnay nga po ng hindi sila isinali sa opisyal na grupo ng media para mag-cover ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos sa Lunes, yung SONA ng Pangulo. Pero wala naman po tayong magagawa dyan dahil ang Kongreso ang merong authority na magsuri doon sa mga nag-a-apply ng accreditation para sa SONA. Kung ayaw ng Kongreso at hindi naman nila nakikita na lehitimong media, ay hindi niya talaga bibigyan yan. Kasi sa nakaraan po na halos 2 taon na, alam ng Malacanang, alam ng Kongreso, alam ng mga politiko kung ano ang galaw at ginagawa at sinasabi ng SMNI vlogger at SMNI anchor before na sila ay tanggalan ng prangkisa at after na matanggalan hanggang sa sila'y masuspende. Until now, grabe po yung kanilang mga batikos. Talagang puro batikos ang karamihan sa kanilang ginagawa araw-araw ng kanilang mga vlogger at ng kanilang mga anchor dyan sa kanilang social media. Kasi social media lang ho sila. Wala na silang television at radyo. Kung gagawin nila yon, another violation yan kasi suspendido pa rin sila until now. Kaya nga hindi sila binigyan ng accreditation. Dahil ang kita, siguro nakikita rito ng Kongreso, hindi naman kayo media. Social media kayo. Mukhang hindi allowed ang social media sa Kongreso. Dahil napakarami ng social media. Dahil alam naman natin, yan ang pinakamalakas ngayon at yan ang malakas ngayon na pinapanood at sinusuportahan ng mga mamamayang Pilipino dito at sa abroad. At dahil dyan, sa nangyaring yan, asahan ninyo ang mga batikos na gagawin ulit ng kanilang mga vlogger, ng kanilang mga anchor, at higit sa lahat yung grupo ng mga Duterte Kibuloy, yung Kibuloy Duterte Camp, ay talaga hong lalong mag-iingay sila. Pero sila-sila lang naman yun. Hindi naman ho magiging malaking problema yan. Mali ba lang kung sila isasama doon sa mga nagpaplano na magiging pisikal o lalabag sa batas or destabilization or pagpapabagsak sa gobyerno ng merong galawang lalabag sa batas, ibang issue yun. Yung paghahayag sa social media ng kanilang mga saloobin, bahala sila. Karapatan nila yon. Ang accountability lang dyan, pagka sumobra, baka sila ay ireklamo ng mga binabanata nila. Pero dun sa accreditation, yan ay exclusive na karapatan ng Kongreso kung bibigyan ka o hindi. Tulad na sinabi ko dun sa isang channel natin, pag binigyan ka ng accreditation, pasalamat ka. Dahil nire-recognize ka na ikaw ay lehitimong media or news organization. Pag hindi ka binigyan, may problema ka. Dahil hindi mo na-justify na ikaw ay lehitimong news organization. Eh kung ang dating ninyo ay puro kayo paninira, puro batikos, abay hindi trabaho ng media yon. Kaya talagang hindi kayo allowed na maging accredited na media para sa State of the Nation address. Kasi limitado lang ang binibigyan ng accreditation yan. Hindi lahat ng media binibigyan ng accreditation. Hindi lahat ng social media ay meron ding accreditation. Wala. Yan ay exclusive na karapatan ng Kongreso kung sinong bibigyan o hindi. Ayan, okay? Any comment at reaksyon sa bagay na ito? At asahan natin na sasabihin nila dyan labag sa malayang pamamahayag. Yan lang naman ang kailang katwiran dyan. Pero hindi po. Pag ikaw ay pinagbawalan sa pagko-cover, hindi yan labag sa karapatan ng pamahayag. Meron kang problema. Dahil hindi mo na-justify na ikaw ay karapat-dapat mamahayag. Yun po yun. Ibabalik yan sa inyo. Pag sinabing, hinarang kami, hindi kami binigay accreditation, paglaban na ito, paglabag sa freedom of the press o malayang pamahayag, hindi po totoo yan. Ibig sabihin, hindi nyo na-justify na karapat-dapat kayo na mamamahayag. Ganun pong katindi ang implication niya. Okay? Ang media accreditation, legal yan. Kahit saan, Malacanang, Kongreso, Senado, anumang malaking mga events. Kahit to sa pribadong sektor, may media accreditation.
Pag binigyan ka ng accreditation, allowed kang mag-cover or magpunta ron. Pag hindi ka binigyan, sorry, wala kang magagawa. Kasi kanilang obligasyon at karapatan yon. Okay? O, sige. Samantala, naku aba, sandali ha. At naumpisahan natin ito doon sa ating isang live na First Lady Lisa Araneta Marcos for 2028. Aba, ang daming nag-react. Positibo ha. Ang daming nagsabing pwede. Kasi si Pangulong Marcos, matatapos ang kanyang term sa June 30 ng 2028. Under 1987 Constitution, kung hindi mababago, hindi tapos na yan. Hindi siya pwedeng maihalal ulit, hindi pwedeng no extension yan eh. So ngayon, kung dahil yung iba'y natutuwa at ngayon ay sumusuporta kay Pangulong Marcos, so yun ang option. Marcos pa rin, pero First Lady. Kasi si First Lady Lisa Araneta Marcos, pag tumakbo yan, pwede. Walang bawal sa Constitution at ang qualification napakataas kasi abogada. Di ba? Tapos yung karanasan sa gobyerno bilang karanasan sa politika, di ba pa? Dahil ang mga Marcos ang lahi niya, ang napangasawa at alam ang political issue at marami pang issue. Nako. Aba ay nabasa ko po yung mga comment ng mga tao sa comment section nang ito ay i-discuss ko kahapon ng umaga ng live. Ang dami hong positibo. Mas marami ang positibo at naniniwalang karapat-dapat si Lisa ang gawing official candidate. Kasi sa ngayon, pasintabi na po, wala pa tayong nakikita. Wala rin ako nakikita na pwede hong maging official na kandidato for 2028 presidential election. 4 na taon na lang yan. Alam nyo, ang pagtakbo sa pagiging Pangulo, hindi pwedeng overnight na decision yan. Hindi pwedeng 1 year lang. Mahabang panahon, 4 na taon, 5 taon pinaghahandaan yan. Kasi maraming trabaho ang Pangulo. Kaya itong aking sinasabing ito, aking sarili ho itong initiative, aking sarili po itong pananaw at opinion, walang kinalaman ng Malacanang, hindi ako kilala ng personal ni First Lady, hindi ko rin nakikita kahit minsan ng personal ng First Lady, so wala siyang kinalaman. Sa akin lang ito. Pero, ang aking pinapahalagan dito, yung comment, reaksyon ng tao, ng mga nanonood, aba, positive, gusto nila. Pwede. Diba? Ayan. Kasi nga po, wala naman tayong nakikita pa na pwedeng pumalit kay Pangulong Marcos, na kaalyado ng Pangulong Marcos, na maaaring malakas at tatanggapin ng taong bayan kung hindi First Lady. Yung qualification, walang problema. Swak na swak yan. Lalo na ngayon, Vice Admiral ng Philippine Coast Guard. So, talagang official na yan. Na mayroong kapangyarihan at authority na makialam sa maritime security at iba pa. Ayun po yun. So, yun po. Inuulit ko, ito ay aking sariling diskarte at pananaw. Walang nag-utos nito, walang nasa likod nito, walang pakialam kung sino dyan, walang kinalaman ang kahit sino, sarili ko lang ito. Ang akin lang pinapahalagahan ay yung inumpisahan ko ito, positibo ang pananaw at suporta at paniniwala ng mga viewers. Kayo ang bida rito. Paki-share, paki-like ng aking mga video. Mike Abby Opinions at pati isang channel natin, MA Pinoy TV.